Oh, mga kababayan, eto na ba? Eto na ba ang umpisa ng inaasam-asam ng marami mga kababayan na magwi-withdraw na ng support etong militar? Yan ay isa lamang katalungan dahil ngayong araw mga kababayan, mayroon ng isang matapang na koronel na nag-withdraw na ng support kay BBM. Bagamat nasibak siya sa kanyang pwesto mga kababayan, ay labis siyang hinangaan ng mga tao. Lalong-lalo na itong mga sukang-suka na sa administrasyong Ngagva mga kababayan dahil sa lahat ng mga men in uniform na di umano, isa ito sa may mga bayag daw mga kababayan na matapang na binangga itong gurakot na administrasyong ito mga kababayan. Ang katanungan, marami pa ba ang susunod? Atin itong antabayanan pero panoorin po muna natin ito mga kababayan. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa Tanggal agad. ng suporta kay Pangulong Wala pang 24 hours, tanggal na. Marcos. Live mula sa TV5 News Oh. Center, sa balita si News 5 anchor Ed Ligaw. Bok, sino tong Ed opisyal Langaw, nito at pasok! anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Hindi na siguro niya masikmura no, na talagang grabe. Bakit pa ipagtatanggol mga kababayan sa tingin siguro niya ang mga kurakot na ito? Sino ba talaga ang pinagsisilbihan ng men in uniform mga kababayan? Ang bayan o ang mga politisyan? Tanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, What if, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support Personal support naman yan eh. Oh, personal. for President Marcos, and also that the President has lost the moral ascendancy. Wala as ng moral Commander-in-Chief. ascendancy. Now, I have to Paano no kung sabay-sabay lahat mga kababayan na may withdraw ng support? Talagang malulumpo mga kababayan itong sinangagva. Kapag mangyari yan mga kababayan tapos matutuloy yung sabi ni Chavit na the big one, delikado si bangag niyan. Senaryo lang yan ha. Magbimistula tayo mga political analyst, hindi anal lang kababayan, yung mga anal, yung mga sinahidarian, mga gaydarian, mga tuwad na daan. Dinidiscuss lang natin ang mga possibility. Dahil alam nyo na mga bangag mga kababayan, magsasampagad ng inciting to sedition. na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Pinabura na Colonel Mongao, siguro. at least two social media accounts, pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao, at least for the moment, habang siya inimbestigahan for possible charges. Kasi Inumpisahan na niya mga kababayan. Malaki ang kanyang niyan ha. Sinugal niyan mga kababayan, ang kanyang retirement. Pero kung tutuusin mga kababayan, saludo tayo sa taong ito dahil eto lang ang hindi nagbulag-bulagan na mga kababayan eh. Pinagsisilbihan, ito ang totoong sundalo. Hindi yung patuloy kang makikipaglaban sa mga kurakot, Diyos ko Lord. medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some... Marami pa mga kababayan. Sa tingin natin, marami pang men in uniform ang kapareha ng sentimento ng si Mongao. Kaso nga lang mga kababayan iniisip din nila kung gagawin nila iyan, baka hindi susunod ang ilan. Tanggal sa pwesto din sila mga kababayan. Pero kung sabay-sabay nila yung gagawin, mariretain nila mga kababayan ang kanilang pwesto. Isa lang ang matatanggal, si bangag mga kababayan. Yan ha ay senaryo lamang. A possibility that you better watch out bangag. Pasalamat ka. Na-warningan ka na. bearing on whether on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Well, Jiggy, Dismissal, posibleng sa dismissal. ordinaryong tao siguro, Sana nga hindi naman yan inciting to sedition mga kababayan. Dahil sinabi lang naman yan na withdrawal of support Sana hindi ipakulong parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at Wala naman opisyal siya sinabi ng militar. na They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong basahin mo, Langaw. 63 of the Articles of War ang nakalagay po dyan. Siguraduhin mo lang Langaw ha na tama yung pinagbabasa mo. Yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Paano yan? This was passed in 1930. Paano yan?
ang daming nag-disrespect sa Vice President. Si Torre nga, di ba, men in uniform pa rin niya mga polis, dinirespect nga ang Vice President. Hindi pinapasok mga kababayan yung, inaresto nila si Tatay Digong. Hindi na ginalang. Dapat nasibak na rin. Pa, may National Assembly pa nun. So, any contemptuous or disrespectful Contemptuous? words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect towards a superior officer. Maaari nitong mangyari a possible dismissal from the service and whatever punishment. Di bali, Manong, pagdating ng 2028, ipapa-reinstate ka ni VP Sara. A court-martial may decide in this particular case. So, yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Parang ito na ang initial spark, mga kababayan. Dahil ito yung una na active, mga kababayan. Di ba yung ang nagsasalita na dati is ay mga retired na. Ito, mga kababayan, active. Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003 kung saan si Trillanes mismo Nagkudita yun and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Act. Walang kwenta. Kumain lang, mga kababayan, ng steak. The Philippine Air Force. Nagnakaw pa ng mga tinidor. At nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. Tapos ngayon, sila na bumangag, mga kababayan, ng urakot na, sina Trililing. That was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect. That was actual mutiny. But Mutiny. also under the Articles of War. Then you had also several other cases in the past. Among them, yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned. Pero first time ito kay Marcos Jr. This is the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. Ito na ang naantay ng maraming mga kababayan. Ang tingin ng ilan, baka sunod-sunod na yan. Paano na yan, Marcos? So I suppose at this time they're looking at Tarantana na? Tarantana, Marcos? Don't worry, Marcos, isa pa man lang yan. Pero lahat ng bagay, mga kababayan, nag-umpisa sa sa maliit. Palaki ng palaki hanggang hindi mo na makukontrol. Just a warning yan, bangag ha. A possibility na tinitingnan lang natin, mga this kababayan. would have any consequence doon sa number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod, because this supposed post is being shared around widely. Dahil, mga kababayan ha, sila din, etong mga men in uniform, mga kababayan, sila din ay biktima ng korupsyon, mga kababayan, dahil habang nangungurakot din ang mga kataas-taasan diyang mga politisyan na pinagtatanggol nila, apektado din sila. At worst, mga kababayan, worst, ito pang sinasabi gobernong bangag ngayon, mga kababayan, Diyos ko Lord, parang sabwatan na ba ang term, mga kababayan, dito sa mga makakaliwang grupo na sinasabing mayroong kaugnayan sa mga armadong grupo na kalaban nitong kawal ng gobyerno. Hindi yan isang malaking sampal para sa militar yan, mga kababayan. By other people. Tapos ngayon, mayroong successful operation ang mga militar laban sa mga rebelding NPA. Binabaliktad ang mga leche, mga kababayan, mga demonyong mga makakaliwa ang naratiba. Tingnan nyo. Including retired General Romeo Pocis, who, of course, retired na si Pocis inciting to sedition. Charged with inciting to sedition. So, baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Hindi ba pwedeng yung ating budget? May chance pa ba? Eto, mga kababayan, ang diskusyon, mga kababayan, sa isa sa mga epekto ng mga korupsyon, kabangagan ng gobyernong ito. Binalahura ang budget, mga kababayan. May pag-asa pa ba na iwas ang budget sa kurakutan? Yung ipinasang budget, ipailaan na lang natin dito sa Senator mga proyektong Marcoleta. ito? Senator Yun Marcoleta. na yung pinipilit natin din, di ba kaya tayo nagbabudget para sa ganun. Kapag ka yung budget planning natin ay hindi man perpekto pero naayos natin mabuti, magsisimula dyan ng napakaraming positibong bagay. Di ba? Hindi yung iniisip natin na ang sabi nga namin noon, ito,
Ito yung ating pagsisikapang suyurin, ano? Ano ba yung fine tooth Suyurin. comb? Opo, sinuyod ng gusto yung ano. Ano Mga yung kuto. fine tooth comb? Suyod, di ba? Opo, suyod. Oh, suyod. Oh. Di ba pagka sinuyod mo yung Yan. hindi lang kuto ang pati Pati lisa. lisa. Oh, Lisa Marcos. Ang pinakamaliit na insekto na maaaring Parasite. Nasa ulo. nagbibigay sa iyo ng iritasyon araw-araw. Susuyurin mo, ganun. Ang sabi ng mga kasama ko, susuyurin natin yung budget na yan. Ayan. Yes. Budol. Lahat ng irritants. Lahat ng kuto. Matanggal Maalis. yan. Oo. Kasi ako naman Binalik ako to. okay, sige. Magsasama tayo dyan. Budol na naman. Pag dinasuyod nga namin, sabi ko nga sa iyo, yung version namin, hindi rin naman perfecto. Wala naman perfecto rito. Totoo po, totoo. Kaya lang, sa tingin ko, talagang marami kaming nasuyod. Oho. Ha? Suyod na Okay, kuto. nung butuhan na nung aming Senate report, Opo. committee report, Senate report. yes kagad ako. Ba, oh. Mr. Sa part ng President, Senado po yan, ha? Sa part- yung version namin Opo, kasi, sa Senado. yung version ng House of Representatives, dinala sa amin. Opo. Sinuyod namin. Yes. Siyempre, yung leader ng susuyod, si Senator Win Gatchalian, Gatchalian. opo. Oh. Nandun Gatchalian. naman ako. Di ba palaging magkasama kaming dalawa na lang ang titira eh. O di, nasuyod namin yung karami. Marang hindi namin lahat na perfect, sabi ko nga. Pero medyo masaya na ako. O, nung i-present sa amin, Kaso nga lang, i-ratify namin, bubutuhan suyod namin. na. Opo. Natanggal na ang ilang kuto. I vote yes, Mr. President. Sabi ko. O, Okay. ito, dumating ang BICAM. Aha. Pagdating ng BICAM. Ayo, Chairman. Ba't bumalik yung mga kuto? Ay, nako. Baka kuto. Binabalik ba kababayan, Boysit? Kasi kala ko ba sinuyod na natin, oh, nga. Sabi niya, talagang napakahirap palang kinakailangan give and take, ganito. Oo nga, pero Give and take. Gabi, mga Boysit, mga kababayan. No? Give and take sa korupsyon. hindi po pwede ito. Di ba pinag-uusapan natin, yung mga AX na yan, yung mga tupad na yan, yung mga MAIP na yan. Dati MAIP, ngayon maipip na naman. Maipip. Lalo ka kung lumaki, paano Oh, yan? dumami pa. Yun ang sinasabi ko. Kaya nung ratification na nung BICAM, nag-no na ako doon. Okay. Oho. Dahil nga, hindi, sabi niya, pabayaan mo kasi maring kakaroon pa naman ng bito yan. Baka ibito ng Pangulo yung mga ayaw mong mangyari Kasabwat eh. dyan, sabi niya. Kasabwat. Sige, sabi ko. Sana ang mabito. Kaya napano, mga kababayan. Oh. Ako yung unprogrammed appropriations, di ba? Opo. 243 billion, di ba? Nabito naman po, pero 92 lang. Hindi lahat. Hindi, yung mga nabito, hindi dapat mabito yung karamihan eh. Ang ibang dapat ibito, mga kababayan, hindi na veto. Totoo lang. Oho. Magtataka ka, ba't niya binito ito? Siya mismo nagpanukala. Nasa Netflix. Bangag, no? Oh, yan mga kababayan sinasabi natin. Naglagay sila ng mga items mga kababayan na for veto purposes. Siya mismo na panukala, tapos siya ang nag-veto. Bangag. Yun eh. Oo, pakinggan nyo ha. Oho. Magtataka ka, ba't niya binito ito? Siya mismo nagpanukala. O bangag! Ano ba tawag dyan? Bakit mo ibibito na? Ako ang magpapanukala nito. Oh, ipalusot nyo yan ha. Ipalusot o nilusot mga kababayan. Pagbalik sa kanya, ibibito ko ito ha. Para may mabito ako kunwari. Siya ang nag-propose tapos siya lang nag-veto. Dapat ang i-veto mo mga insertion. Tingnan nyo kung paano kayo niloloko. Nasa NEP lahat yun eh. Oh, Originally, nasa sa NEP. kanila lang galing pala yun. Dapat may ibibito galing sa Office of the President. So nga, Di ba? so nga. No, alimbawa, isa sa item na binito, yung budgetary support ng GOCCs. Opo, Yes. opo. Yung mga Nasa NEP. GOCCs, Nasa NEP. importante yan dahil ito, kapag kayan ay nabigyan mo ng tamang subsidies, Opo, ng tamang tulong. suporta, Oho. at yan ay nakabawi, ano? Opo. Kikita ng malaki yan sa'yo, no? Malaking kita yan, aside from our tax revenues. Ito Opo. yung non-tax revenue, dito man gagaling. May mahigit tayong about, wala naman siguro 400. Palagay mo lang, 350 na GOCCs. Opo. Halimbawa, kalahati nun kumita. Nakapagbigay Kumikita. sa'yo ng additional na revenue. Oho, tama. So, naalis ngayon yung budgetary support ng GOCCs. So, paano yung titigok-tigok na yun? Titigok-tigok! Doon patay yun. So, pangalawa, yung perang
parang hindi naibayad sa mga LGUs sa matagal na panahon. Oho. Dapat na, kasi palaging may bahagi ang LGUs eh. Doon sa kanilang ira ho ba yan? Hindi lang ira, yung mga hindi pa naibigay. Okay. O karampatan na ibigay mo yun. So, nasa NEP yun eh. O inalis yun. Yun, mga previous years yun eh. Aha. Sila mismo ang naglagay sa NEP. So, originally, Di ba? Kasungahan mga kababayan, sila naglagay sa NEP tapos sila din ang mag-veto. Stupid. paano may bibito yung ikaw mismo naglagay doon? Pero Wala. Ang purpose niyan, Senador, para lang sabihin na mayroon silang na-veto. sa final, binito pala, oh. Dahil, sabi nila baka magalit ang tao na na wala akong binito. Maglagay tayo dito ng ating ibibito para for the show. Pambubudol na naman. Wala sa NEP, nalagay sa program, pero hindi nabito. Hindi na Meron bito. din nabito doon. Pero meron ang nabito doon, yung alokasyon sa government personal services requirement. Ito yung retirement, ito yung upgrading ng kanilang mga salaries. Opo. Na bahagi nun, nailagay sa program. Oho. Kaya nilagay doon para sana i-shield ang yung para hindi mabito. Nabito. Ang problema, Sa halip na kailangan protect- din yun. Retirement benefits Yun nga yun. po. Sa halip na Yung sweldo maproteksyonan. yun eh. Oho. Yung increase ng sweldo yun eh. Oho. Tapos, nasakripisyo yung Nasakripisyo. mga program na noong pa'y ginawa na. Halimbawa meron tayong ginawang batas o isang programa na nilaunch noong 2015. Opo. Ito yung CARS eh. Comprehensive Automative Resurgence Strategy. CARS program. Cars. Meron dapat financial incentive ito, tax incentive, para sa ganun, ma-encourage mo yung gumagawa ng kotse at yung mga parts. Opo, oho. Nabito. At natakpan Meron ba siyang kayo? kasama naman na race. Revitalizing the automotive industry for competitive enhancement. Oho. Nabito rin ito. So yung ating iniisip na ma-encourage yung ating Mamumuhunan dito. industry. Opo, Wala. Binito. Inuna ang ayuda. Masuportahan ang local automotive industry. Nawala. Wala na pala. Wala na yan. Di pa Nauna ang ayuda. yung mga ginagawa pala sa na modern jeepney, naggawang Pinoy. Wala kayo. Yung Saraw, Ayan, yung Francisco, San Francisco. wala Francisco. na naman. Hindi sinuportahan. Ang malaking bahagi nito, yung counterpart natin sa mga foreign assisted projects, yung binanggit ko. Yan ang talagang kahudasan mga kababayan, no? Hindi natin, ang ating obligasyon mga kababayan sa mga foreign assisted projects sana, pinagwalang hala ni Bangag. Tapos, ang problema niyan mga kababayan, kung hindi ka magbabayad ng iyong counterpart, mapipinalize ka. Mayroong multa. Malugi na naman mga kababayan tayo. Magbabayad tayo ng multa dahil hindi natin sinupad ang ating kontrata. Nung isang araw sa inyo. Opo. Ito yung Another mabigat bangag. kasi ang counterpart funding natin para dito, 35 billion. Okay. Ganito yan eh. Halimbawa kayong dalawa ni Nelson. Opo. Isa kayong mga... Pilantropo. Hindi kayo piloto. Eksperto kayo sa Expert. negotiation. Okay. Kasi in-identify natin itong mga lugar Ano pinagsasabi mong pilantropo? na strategic sa ating pagsulong bilang isang bansa. Okay. Pagsulong-sulong. Yan. Opo. Magsama kayo, i-negotiate nyo to. Puntahan ninyo itong mga bansang ito. Opo. Makipagtawaran tayo kasi kailangan Pag-negotiate ito. tayo dyan, oo. Strategic itong mga ito. Eksperto kayong dalawa. At saka ito, matagalan na negotiation to. Aha. Nagtagumpay naman kayo. Nakapag-close tayo ng deal. Halimbawa. Nakapag-close kayo talaga, okay? So, kapag ka in-approve yung loan natin, merong counterpart tayo. Yung counterpart Yes. na yon, manggagaling sa GAA. Yung share ng gobyerno. O itinanggal mo itong 35 Tinanggal ang counterpart mga kababayan. So, paano na yan? billion. O, anong mukha niyong ihaharap ngayon? Sasabihin ni Nelson. Jen, paano kaya tayo? Anong mukha natin iharap sa kausap natin? Ang usapan, sige, ngayong taon na ito, ganito ang gagawin natin, ito ang pondo, tapos biglang, mga kababayan, niliitan. Galing nating makipag-usap, umokay naman sila. Okay, pag Bangag mga kababayan ng pag-uutlak niyan. Ganyan mga klaseng, wala sa katinuan ng magulo kung kausap, hindi sumusunod mga kababayan sa usapan, bangag.
Bangag. Tapos nawala yung ating counterpart. Yung counterpart funding natin is a legal obligation. It's a contract. Tama po. O atras ka sa kontrata, ano sasabihin sa'yo ng ano mo? Bangag ka. Ito pala bang kausap natin? Ano ito eh pa? Oh. Loko-loko. Sira ulo. Mga lasing ata ito eh. O lasing, lango, bangag. Yan lang. Ang ganda ng usapan eh. Sira ulo. Oh. Ba't nagkaganon? Meron ka pa bang maiing Ang ganda ng usapan, biglang liko, mga kababayan. ganyo sa susunod, makikipag-usap ko sa'yo? Wala na Halimbawa, po. ikaw na, papalitan ko na lang kayong dala, pero kahit na sino pang ipalit mo siguro, baka hindi na rin Eh, siyempre, maniniwala. nag-uusap-usap din po yung Ang problema negosyante dyan, mga yan. kababayan. Oo. Hindi Ano na? Oo. Dahil nga sa pagkakawalan, madidelay ngayon yung strategic Magbabayad pa ng penalty. development mo. Yes. Pangkaraniwan, nadidelay ng 4 na taon. Diyos ko, Lord. O anong mangyayari? Example, yung metro subway mo na inumpisahan. O yung subway, mga kababayan, sana before 2028. Tapos na sana yan. Anong ginawa ni Bangag? Parang, wala. Ang kanyang progress, mga kababayan, pailalim. Parang naghukay ng, hukay. Pailalim sa lupa. Natin. Yan, ongoing na po yan eh. Oho. 2023. Ang dami na nating hinukay. Yes po. O paano to? Ibig mo sabihin, Sana doon na lang ilibing yung mga kurakot. madidelay naman ng 4 na taon to. So, ito total, Sa ba traffic tinanggal? natin na to. Wala ka na nga ang counterpart fund eh. Nako. Metro subway at saka yung North-South commuter rail Railway. train. Oho. Yung mapunta doon sa... kung pupunta ka ng Tarlac, makikita mo yung nakalatag na yung Yes mga po. yung mga mga poste, yung dadaanan ng tren. O di, madidelay na naman. Ito Delay yung na mga naman. ganun Oh. bakit Tapos magbabayad pa tayo ng penalty sa delay. kailangan yung importante, yung strategic, bakit yun ang yan? Bakit yun ang ibibito? Yun ang binito. Sira ulo. Ako, ang panalangin ko, Isa lang ang ano niyan, mga kababayan. Wala sa sariling walang diskarte, walang sariling utak. ibito sana ako yung Bangag kung mag-isip kung sino yung nagde-decide ng ganyan, mga kababayan. AX na dahil wala akong paniwala. Ah. Magkano na yun? 63 billion na 63 tayo? billion yung po. Padadaanin na naman yan sa politiko. Padadaanin na naman. Pupunta sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. Ha? Pati mga teachers, kakasan ka pa. Kunwari, maglista ka nga ma'am nang bibigyan natin ng AX. Pati teacher, mga kababayan. Hindi na nila alam kung sinong bibigyan. Kung sino-sino na lang na para, sige, para sa na alam niyo na sa election, huwag niyo kami kalimutan. Teachers naman, kung minsan napapakasangkapan din, ano? Lilista naman ng mga Pagtago nga lang. Yes ano? po. Kasi naman, yung congressman, minsan nakakapag-endorso rin naman yun, ano? Totoo po naman. Mga loko-loko yung mga iba, ano? Loko-loko! Ay, nako. Oh. 63 billion. Ang pagkaraniwan, napupunta lang doon sa mga kakilala nila eh. Yun Yung mga nga. katsokaran. Kilala. sa mga sarili nila. Ano yun eh? Nabigyan mo kunwari, minsan lang yun eh. Pagkatapos, sinasabi ko sa yung MAIP, ito yung pangkalusugan. Po. Medical Assistance for Indigent Patients. MAIP. Maipip. Ngayon, ang ginawa nila, MAIPIP. Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. MAIPIP. 51 billion. Ang laki pala. Tupad, 22 billion. Samantala, sinuyod na namin eh. Tinanggal na pala yun, no? Hindi namin natanggal lahat eh. Binawasan. Pero parang yung version namin, AX, parang 27 billion lang. Halos kalahati na wala, no? Oh. Naging 61 billion. Ibinalik. Chairman, bakit ang ganda ng pagkakasuyod natin Saglit lang, Sen, ha? Saglit lamang po. Ito muna susuyurin natin. Dapat yun na yung binito. Kasi sayang nga yung subsidy. yung mga Di ba? Kung ayuda-ayuda babalikan mo yung sinasabi ko, palitan na natin yung sistema ng subsidy. Oo. Kaya pinipilit ko, etong taong ito na mag-uumpisa, maglalabanan na kami sigurado. Pag ipipilit ko na ako na alisin na natin yung subsidies na yan, Opo. lahat na lang ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, Sa kuryente. yun ang ilibre natin. O, dire-diretso yun. Matatarget mo talaga yung mahirap. So, kahit na halimbawa, pagpalagay natin yung median ay 2,500 pesos. Yun ang kanyang naililibre.
sa bawat buwan. So hindi lang minsan, every month, kung 2,500 yung kanyang katapat na billing, yung 200 kilowatts, yun na diretsong pupuntang benepisyo para sa kanya. Hindi magiging pogi ang politiko doon, Sen. Wala Wala nang papogi doon. Wala nang papogi, wala nang pasikat. Di ba? Wala pang corruption. Bakit? Diretso sa kanya. Opo. So, matatarget mo ngayon. Hindi kagaya ngayon, 61 billion na AX, maipip 51 billion, tupad 22 billion. Pero tingnan mo yung survey ng SWS, kalahati ng populasyon sasabihin, mahirap pa po kami. Ayun ang nangyari sa binibigyan niyo subsidy. Kahit kailan hindi nagiging makatotohanan. Nako. Maaring umaabot sa konti lang. Pero hindi effective, ano? Hindi nga. Hindi. 55% ng populasyon mo nagsasabi, mahirap kayo. Ano yung billion-billion na tinutulong mo? Wala nga eh. Paano nila ipapatupad yung provision sa budget na walang anti-EPAL provision? Provisions daw po. Kagaya ng guarantee letter, nung isang araw ay sinasabi ni Secretary Herbosa na wala na pong visa yung mga guarantee letter Maliban ngayong 2026. maliban ng abunuhan mismo ng politiko ng issue niya. Doon manggagaling sa kanila. Didirekto na nga daw yun sa zero balance billing. Paano nga nila gagawin yun? Yung DSWD. May guarantee letter na yan. Sino mag-identify na bibigyan ng AIX? Pupunta kay Kapitan. Siya ang nakakalam kung sino yung mahirap. Si Kapitan, kontrolado ni Mayor. Si Mayor, kaibigan ni Gobernador. Si Gobernador, kaibigan niya si Congressman. Siyempre po. Unahin natin yung mga bata natin. Di ba? Paano mo sasabihin na pagkatapos sila yung magpapahiram ng lugar kung saan magbibigayan ng ganito. Kontrolado ni Mayor yung gym. Ayaw nyo kong i-involve dyan. Diyan kayo sa kalsada magbigayan. Bahala kayo sa Sino may control nung bawal doon kasi mga tarpaulin. Multipurpose hall. Ha? Wala nga tarpaulin. Hindi maglalagay ng tarpaulin pero magbibigay sila ng papel. Nakalagay yung pangalan ni Congressman. May slip na ano. Okay, saan nyo gaganapin? Doon po sa barangay hall na pinatayo ni Kapitan ganito, kay ni Mayor ganito. Hindi pwedeng hindi gagawa ng paraan yan dahil patronage yan talaga. Yan ang sistema na dapat maalis sa bansang ito. Pero sa latest, di ba, Nelson, may nag-file na raw po ng petition sa Supreme Court. Mukhang kukwestiyonin itong unprogram funds. May nag-file na. Nag-file lang. Kailan matatapos yan? 2029 siguro. Susunod na ano? Baka may urgent motion na aktuhan ka agad, hindi kaya? Ito ang 2025 budget, kine-question din. Hanggang ngayon, wala nga pala. Kailan kinwestiyon yung 2025 budget? Last year po. Last year. Ano nga kailan? January din. 2026 na. May nangyari ba? Isang taon na, wala pa. Tapos na. Meron na tayong bagong budget. Mukhang hindi na yata aaktuhan ng Supreme Court yun, no? Ito pa ho isa. Ang balita ko ngayon nga, talagang decidido yung mga Kino-question niya yung program. Yes po, Wala sa constitution yan. Ganon. Simula yan, ang program na yan kanya, 20-something, 2022, bla bla bla. Di ba? Edi, panagutan nila. Well, di abangan natin, ano? Kasi naman ang Korte Suprema, may 24 months. Opo. Bago niya i-dispose ang isang kaso na ipinal sa kanila, yung 24 months will begin at the time when the case was submitted for decision. Ganun pala yun. So, halimbawa, nagpalitan na ng mga pleadings ang mga dalawang partido. Gagawa ng order ng Supreme Court. Halimbawa, September 5, 2026. Opo. The case is now submitted for decision. May 2 years siya nun. Di 2028. September 4, 2028. Doon na. Patapos na ang administrasyon. Iba na ang presidente siguro. Nako. Di ba? Ay, nako. Well, anyway, abangan natin sen, ano? At saka doon sa pondo talaga, marami pa rin mga Ang dami dapat questionin. Dapat ang kinwestiyon dito. Di ba sabi ng Korte Suprema, ibalik nyo yung 60 billion ng PhilHealth? Sa PhilHealth, opo. Ibalik. Opo, last year pa po yun. Meron na ruling sabi ng gobyerno, sige, balik. Bakit ang pambabayad kukunin mo sa GAA?
Oho. Nasa 2026 eh. Nilagay nga po doon, dinagdag. O, edi ba't dinoble mo yung ano? Di parang, Jen, Opo. nagbayad ka ng Netflix 2 beses sa isang ano? Ganun nga po isang nangyari buwan. yun. Oho. Hindi yata tama yun. Mukhang naisahan ako doon, sabi nga nun. Naisang ka sa ibabalik mo yun eh. Oho. Pero ibabalik, tayo pala bang, tayo na naman ang ano? Dapat hindi sa GAA kinuha. Yung talagang kinuha. Kasi ipinasok na dapat talagang mismong kinuha. Yung pera natin, ibalik mo, Oo, di ba? oo. Saan ba yun? Ba't mo, okay, balik natin, pero nilagay sa GAA. Ang magbabalik ngayon, taong bayan ulit. Hindi lamang yun, yung PDIC. Oho. Yan pa. 107 billion kinuha sa PDIC. Isa pa po Ano yun. ano ba yung function ng PDIC, yung kung tawagin yun ay Deposit Insurance Corporation. Insurance Fund. Opo. Anong function nun? Ada pagka po... Insurance Deposit Fund. Opo. Yun ay pang yun ay pantakip kung sakasakali may mangyari sa Magsara isang bangko. Opo. Di ba? Guaranteed ng isang depositor. Dati Ibabalik. 500,000 lang. Ngayon nata 1 million. 1 million po. Opo. So, meron kang 1 million insurance. So, itong cameraman, meron siyang dineposit na 1.5 million. Nagsara yung bangko, at least yung 1 million, mababalik sa kanya. Opo. Hindi naman siya masisiro. Oho. Yun ang function nun. Bakit mo kinuha? Hindi naman pera ng gobyerno yun. Alam mo yung pera yun ng depositor at pera rin yun ng bangko. Yes. Kina-counterpart ng bangko yun eh. As of 2023, meron tayong about 300 billion. 300 billion na pantakip doon sa meron tayo ngayon na ano ba sinasabi ng note ko? 3.5 trillion yung estimated insured deposits. Yung buong Pilipinas Opo, to. buong Pilipinas. So 3.5 trillion estimated insured deposit, ang pantakip mo dyan 310 billion. Okay. Kinuha nila yung 107 billion, ang natitira na lang 202. Kasi sa batas merong merong ratio yung dalawa na yun eh. Opo. Hindi dapat bababa sa 5.5% to 8% yung relation ng dalawa na yun. Opo. Nung kinuha nila yon, Ilang porsyento na lang po? umano sa maano pa naman sa 5 point. Bakit ba't kinakailangan palapitin mo dun sa ano na? Di delikado. tatagilid ka naman. Unang-una, hindi lamang sa tumagilid. Tama ba yung kukunin mo yun? Una, mali po talaga yun. Hindi mo naman Opo. pera yun. Tapos ang pinangako mo, we will utilize it for national development. Tatapos-tapusan napunta sa flood control. Sa flood control Ito yung mabigat eh. Kaya nagagalit yung cameraman eh. Sino kaya? Ang galing Yung yung nakaisip pera nun. natin. Nakita nila yun, ano? Oh. Mga excess fund daw ito. Hindi Opo, ba yung PhilHealth excess Excess fund? fund nga, Bakit opo. palagi mong tinitingnan yung excess fund? Nakita nila kahit excess na fund, excess fund yun, hindi sa'yo yun. Hindi eh. sa'yo. Halimbawa, Yung yung PhilHealth. kapitbahay ni Nelson, napansin niya, pare, ang dahil mo pera, hindi mo naman kailangan yan. Akin na yan. Kukunin mo pa. Tama ba yun? Hindi Ayun ang pinipilit nilang panagutan ha, pinipilit. Ang sabi raw ng OGCC. Opo, government, Ano yung OGCC, Nelson? OGCC, Office of... Government Corporate Council. Yung Yan, abogado ng mga GOCC. abogado ng mga GOCC. Yes po. Sabi niya, legal yan. Sabi niya. Ba? Hindi ko malaman kung anong basis niya sinabi legal. Kung ba sinabi ng, ang daming pagkakataon na sinasabi ng OGCC, legal pero puro mali. Palpak. Oho. Pag sinabi ba niyang legal, ay di wala ka na to. Oho. Hindi lahat ng legal, moral. Yes po. Oho. Di ba? Ito, illegal. Ito lang, isipin mo lang, hindi mo pera yun eh. Oho. Hindi mo pera yun, ba't gagamitin mo? Yung function niya ay pantakip para sa kasiguruhan, kumpiyansa ng mga depositor, kung merong mangyari, Oho. ay kahit papano ay May makukuha meron sila sila. makukuha. Panatilihin mo yung kapanatagan ng kanyang kalooban na gano'n. Yes. Bakit mo ngayon pakikialaman yun? Oho. Di ba? Yan ang mga issue eh. Oo nga, no. Tapos, pero bakit parang hindi naman natin nagpetisyon ng PDIC na ibalik sa kanila yun, no? Maliban sa PhilHealth lang eh. Wala kasing, dapat merong isang, Kahit depositor sana, pwede. Na magpetisyon, dapat magsama yung mga ilang depositor, lalabas na samahan ng bangko, questioning. Ayan, oo. At alam ko, ganun din ang mangyayari. Sasabihin ng Korte Suprema, ibalik yan. Kung paano nila
niresolba, Yes. ibalik ninyo yan, hindi nyo pera yan. Oo. Ganun din yung 60 million na sinasabi nila, Tama. billion na sinasabi nila na excess fund. Hindi. Panggarantya eh. Panggarantya sa pera yun eh. Oho. Ayun. Sabi nga nila, ang dami pa ng pera ng PhilHealth natin. Dapat di ba yung PhilHealth natin, dapat ngayon zero na, hindi, And then, hindi naman marami tayong dapat, PhilHealth, PDIC. Ngayon, hanapin ninyo yung Maharlika Yung Maharlika. Investment Fund. Oo. Na hanggang ngayon, hindi nila may paliwanag. kung saan na nag-invest, ano? Ba, karapatan ng tayo. Basahin po ninyo yung objective ng batas na ginawa namin. Oho. Kayong nagpilit na gagawin namin yan. Nung ginawa namin, ang sinasabi, mag-ulat kayo. Ayun. Mag-ulat kayo sa mamamayan dahil pera nila yan. Kinuha nyo sa Land Bank, kinuha nyo sa Development Bank. Yung perang yan ay ginagamit. Kaya nga, Development Bank of the Philippines pang-develop sa ating ekonomiya. Kinuha ninyo. Kayo ang nagsabi, hindi, akin na muna yan, gagamitin namin. Kami ang bahala. Ngayon, wala kayong may paliwanag. Ano nang katuturan na nangyari? 2 taon na nakararaan. Wala kayong maiulat kung ano Walang nang nangyari. report. Ba't walang reporting yung Maharlika, no? Ilang mamamayan ang nagawa ninyong ma-employ halimbawa. Yan bang ginamit yung perang yan nakapag-invest ba kayo sa isang korporasyon na gumagawa ng mga classrooms? Ayan, siguro. Di ba? Oo nga, oo. Magre-report kayo ngayon. Pag may classroom, may teacher, di ba? Opo. Ha? Nako. Tsaka yung mga teacher, dapat tinetrain natin para magagaling, di ba? Nung dapat niya magpaliwanag si Ginoong Consing yan, di ba? Yung kanilang presidente dyan. Mukhang matapos sa say talaga para hindi na nag-report kung ano na Puntahan mo, nangyari. alam ko yung opisina niya, nasa Ore, doon sa BGC. Ganun mo ba? Parang minsan nasa lubong ko Oo. Sabi ko, ba't puro mapuputi yung kasamang babae nito? Parang hindi Pilipina Ganun ba? Mga Caucasian Ay, At baka saka naman, hindi lang baka isa, investor. siguro 4-5 Baka yun. investor Mga investor yan. Ha? Baka investor, kinakausap nila. Mga Caucasian na investor. Kilala ko yan. Ewan ko. Basta yun, hindi ko na pinakikilaman. Pinakikilaman ko, mag-ulat ka Ayan, sa mamamayan kasi inan mo yan, pinakialaman mo yung pera. Nako. 250 billion pesos na hanggang ngayon ay walang ulat. Ito na. 60 billion kinuha PhilHealth. Ngayon pinababalik, tayo na naman pala ang magbabayad. 107 billion ng PDIC, kailangan may magdemanda. Ayun. Di ba? Bilang depositor siguro. Yung ginto natin, Ay, baka isa pa pala yan, 30 tonelada, Oo. binenta natin. Magtataka ka sa Central Bank, wala man lang nag-isip. Kahit naman siguro yung kotse mo lang dyan ang ibebenta mo, ita-timing mo naman siguro. Oo naman po. Para mataas ang presyo naman, siyempre. Tsaka mag-iisip ka, paano kaya tatimingin mo para mapataas mo yung presyo, di ba? Kung kailan ba naman mababa, doon mo binenta. At alam mo naman next year, Tataas. dodoble ang presyo. O magkano yung nawala sa atin? Sino ba buyer na? 102 billion na tayo nawala sa atin. Sino ang buyer? At saan napunta yung pinagbilhan? Ayun na nga po. Baka kakilala din nila yung buyer, hindi kaya? Anyway, Sen, may oras na ito, habol ko po itong balitang ito. Baka dito kikita Wala po na tayong sila. oras. Meron pa po, 2 minuto, Sen. Wala tayong Vox Populi. Marami tayong pagbati. Greetings na lang. Ihandaan nyo na yung pagbati ninyo. Opo, ito ihabol ko lang. Nako, baka dito kikita tayo. Ano yan? Bay mantakin nyo, kinumpis ka daw pala kagabi. Ang 8 sasakyan, mamahaling sasakyan ni dating Congressman Saldico sa kanya pong kondominium dyan sa Global City. Sapagkat ito pala mga sakyang ito, walang kaukulang buwis at wala daw pong dokumento sa pag-aangkat at hindi po nababayaran ng kaukulang buwis. Ang mga sasakyan daw po ay nakarehistro sa iba't ibang pangalan katulad daw po ng mga kumpanya, SunWest, Mississippi Sport and Hotel at ang nakapangalan daw po sa asawa ni ko na si Maylene Recintoco. Kabilang daw po siya nakumpiska sa sasakyan ay isang Rolls Royce. Naku, 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, isang Mercedes-Benz at isang Toyota Sequoia. Aba, maganda siguro si ate nito, no? Toyota Sequoia. Naku, sa isang sasakyan naman daw po ay
naitakbo pa raw yung isang sasakyan bagong operasyon, habang iba naman ay kinuha ng Highway Patrol Group dahil wala itong saklaw sa search warrant. Inilipat daw po mga nakumpiska sasakyan sa compound ng Independent Commission for Infrastructure habang nagsasagawa po ng susunod na hakbang sakaling mapatunayang illegal o hindi nakarehistro ang mga ito. Kayong dalawa na lang mag-usap dyan, diversion lang. Kung gusto kong pag-usapan natin, yung Opo. mastermind. Diba? Ganon. Kaya pagka yan ang pag-uusapan natin, kayong dalawa na lang, Nelson, Hindi po, mag-usap. baka ito ibibenta. Baka makakuha po kami ni Nelson. O, di hanapin nyo kung sino yung sino kumumpis ka. Ang sa report po ata parang BOC at saka sa mga tauhan po ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. O yan, kausapin natin si Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner Ariel, Di ba? kunin ko na po isang Cadillac Escalade. Problema ko na nito, panggas. Malakas daw sa gas ito eh. Oy, meron pa tayong break.